Isang 5-star luxury hotel sa gitna ng Makati. Sa unang tingin, paraiso, pero sa likod ng magagarang pader nito, may itinatagong kadiliman na hindi mo gugustuhing matuklasan. Dito, nagtatrabaho ako bilang isang night shift receptionist. Tahimik ang gabi, maliban sa mga tawag mula sa mga guest, pero may isang reklamo na paulit-ulit kong naririnig. Isang nakakabinging ingay mula sa itaas, partikular mula sa 7th floor. Ma'am, pasensya na po, pero ang ingay po talaga sa taas namin, parang may hinahatak na mabigat, sabi ng isang guest sa telepono. Palagi, iisa lang ang sagot na tinuro sa amin. Paumanhin po sa abala sir, pero wala po kaming room 707 sa hotel na ito. Ang 7th floor ay para lang sa mga function room. Pero bakit pare-pareho ang reklamo? Room 707. Isang gabi habang nag-iikot ang security, naisipan kong silipin ang lumang service elevator sa likod. Ito yung hindi ginagamit ng mga guest. Sa panel, nakita ko ang mga pamilyar na numero, G, 2, 3, 5, 6, 7. At isang maliit, halos burado ng button sa pinakataas. Walang label, walang numero. Parang isang multo, dahil sa kuryosidad pinindot ko ito. Dahan-dahang umakyat ang elevator, lagpas pa sa 7th floor. Huminto ito sa isang palapag na wala sa mga blueprint ng hotel. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang amoy, parang pinaghalong mamahaling pabango at dugo. Isang mahabang pasilyo ang nasa harap ko. Madilim, maliban sa isang pinto sa dulo kung saan may bahagyang liwanag. Sa pinto, nakaukit ang mga numerong kinatatakutan ko. 707. Dahan-dahan akong naglakad, bawat yabag ko ay parang isang dagundong sa sobrang tahimik. Habang papalapit, may narinig akong mahinang tunog. Isang hiwa, paulit-ulit. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang nakita ko ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Isang kusina pero hindi pangkaraniwan. Nakasabit sa mga hook ang mga tao. Suot pa nila ang mga mamahaling damit nila pero wala ng buhay. Sa gitna, isang chef ang abala sa paghiwa ng laman mula sa isang katawan na nakahiga sa metal na mesa. Ang mukha ng biktima? Pamilyar. Siya yung guest na tumawag kagabi, nagrereklamo sa ingay. Mo, sa tabi ng chef, may isang menu na nakasulat sa ginto. The 707 Exclusive Tasting Menu. At sa ilalim nito, tonight's main course, the complainer. Bigla akong napatakip ng bibig. Sa pag-atras ko, natapakan ko ang isang bagay sa sahig, isang wallet. Nang buksan ko, nakita ko ang ID ng isang dating staff na bigla na lang nawala. Siya pala ang huling receptionist na na-assign sa night shift bago ako. Narinig ng chef ang kaluskos. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mga mata niya ay walang emosyon, hawak ang isang duguang kutsilyo. May bago tayong bisita, sabi niya sa isang malamig na boses. Tumakbo ako. Pabalik sa service elevator. Nanginginig ang mga kamay ko habang paulit-ulit na pinipindot ang G button. Naririnig ko ang mabilis na yabag niya sa likod ko. Hindi ka makakatakas! Ikaw ang susunod na special! Sigaw niya. Nang sumarado ang pinto ng elevator, nakita ko ang ngiti niya. Isang nangiti na nagsasabing alam niyang wala akong pupuntahan. Paano ako tatakas sa isang hotel kung saan ang bawat sulok ay bitag? Paano ko sasabihin sa mundo ang sikreto ng room 707? Kung ako na ang susunod na magiging sangkap sa kanilang menu. Ang hotel na ito ay hindi paraiso. Isa itong katayan. At ngayon, ako na ang hayop na kinakatay. Nakarating ako sa ground floor, pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Nakita ko ang head manager na nag-aabang sa labas ng elevator, may hawak na panyo. Mukhang napagod ka sa tour mo sa itaas, sabi niya habang papalapit sa akin. Oras na para magpahinga at maghanda para sa hapunan. Kung napapanood mo to, huwag kang magtitiwala sa mga ngiti. Huwag kang magrereklamo sa ingay. At kahit anong mangyari, huwag kang maghahanap ng room 707, baka ikaw ang mahanap nito.